Lord po. Salamat ng Lord po. Gusto kong simulan sa isang bungad na salita na ganito. Ang life of the world ay pinapabura ng Diyos. Do you believe that? Yes. Inagrihan niyo yung sinasabi. Bakit ko sinabi ko na talagang pinapabura ng Diyos ang life of the world specifically sa church na ito? Bakit? Kasi may mga kapatid sa loob ng church na kung saan ay nakakaramdam sila ng unusual. Yung kakaibang pakiramdam. May mga naririnig, may nararamdaman sa kanila. That is sign, the presence of God na kumikilos sa lugar na ito. Nararamdaman niyo ba yun? Sabi ng ibang mga kapatid, Pastor, may anghel na umaawit. No? Narinig nila na parang may anghel na umaawit. No? Ibig sabihin, hindi mo sasabihin yun kung hindi mo yun narinig. Ano ba yun? Pwede po kami sara ng konti yung nasisiro po. Pwede po, pasensya na po. Okay. Then, meron pa sa testimony. Pasensya na po, Ate Jen. Nasabi niya, habang daw umaawit, itong Sister Alona, umaawit siya. Hindi niya akalain, habang umaawit, tumutulo na lang yung kanyang luha. Na hindi niya namamalan, bakit ako umiha? Naku, ano ba yung sabihin? That means, yung presence ni Lord, narito, kumikilos, gumagalaw. Ibig sabihin, that the window of heaven, binubuksan ng Diyos para iparamdam niya yung church na ito ay hindi siya church na church-churchan lang, kundi ang church na ito ay totoong sumasamba sa Diyos. Palakpakan niya natin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya po, naniniwala po ako na kapag tayo ay totoong naghahanap sa tinig ng Diyos at gusto natin maramdaman yung presensya ng Diyos, magpaparamdam siya. Amen. Kaya sa oras nito, patuloy po natin hingin sa Diyos na buksan ng Panginoon ang ating spiritual na tenga, buksan ng Diyos ang ating spiritual na kaisipan, buksan ng Diyos ang ating spiritual na puso, upang yung mga bagay na ating binabanggit ngayong umaga, nawa ay maramdaman din po natin. Amen. So, nung Friday po, tayo po ay nag-pray. Nanalangin about doon sa bagyong Juan. Ayon po sa Diyos, yung Juan ay super typhoon. No? Pag sinabing super typhoon, severe. Sabihin matindi. Kaya po, sinerge po natin, ang ulan na yan ay signal number 5. Nabahala tayo kasi nga, nakasentro yung ulan dito sa tinatawag na Central Luzon. Nabahala tayo. Bakit? Kasi yung ulan na yan ay tatama o paano yung Cebu ay talagang nakita natin, talagang nawasak yung Cebu. Ang daming sinira. Naglutangan yung mga sasakyan. Ang nasira yung mga kabahayan. Ito, super tayo po ito eh. No? So, nung nag-pray tayo ng Sunday, praise God. Ayon sa news, kung nakikita niyo po dyan sa inyong screen, sabi ka na humina ang bagyong Juan. Amen. Naramdaman niyo po ba sa atin? Walang ulan, di ba? Kung meron lang, patak-patak lang. Meron tayong nararamdaman ng hangin, bisa ng hangin, pero walang nangyari. Amen? Nababahala, sabi ni Pastor po sa akin, kung tataas yung tubig, pumunta ka rito sa church. Sabi niya, dito muna kayo. Meron nag-chat sa akin, dito, kung tataas po yung tubig, bukas po yung bahay dito sa bahay. Ang daming nagbalasakit. Pero salamat sa Diyos. Hindi pinahintulutan ng bisyon dahil meron tayong Diyos na nakikinig ng bawat dalangin ng kanyang mga anak. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ang nakakalungkot na imbis na pasalamatan ang Diyos
nagpasalamat sila kay Sierra Madre. Nagpasalamat sila kay Sierra Madre dahil daw kay Sierra Madre kaya nabasa mo na. Kahit meron pa akong Sierra Madre eh. Pag talagang pinahintulutan ng Diyos, gagawin at gagawin niya eh. Pero dahil merong mga anak ng Diyos na namagitan sa isang sitwasyon, kayang pahupain yun ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon po umaga, gusto ko pong bigyan ng title o pamagat ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ng title, The Mystery of Prayer. Sa Tagalog po, ang hiwaga ng panalangin. Napakahiwaga po ng panalangin. Amen? Napakahiwaga. Minsan, wala sa posisyon, hindi sa umiiyak ka, no? Basta yung pusa na mula sa duduran ng puso, no? Talagang hindi mo kalain ang nangyayari. Di ba? Kaya nga napakahiwaga ng panalangin. Kaya kayo po umaga, ito ho yung ating tatalakayin. No? Ang hiwaga ng panalangin. Sabi po ng Biblia, ang sabi po ng text natin, Jeremiah 33 verse 3, ang sabi niya, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo naunawaan. Nakita niyo yung word, ipapahayag ko sa iyo ang mga mahiwaga. Kaya kung mga prayers mo, na minsan, hindi meron ng bagay na hindi naunawaan sa buhay mo, sa sitwasyon mo, mahiwaga, bakit nangyayari sa akin nun? Kung minsan, kung kailan ako naglilingkod, o sa serve kay Lord, bakit tumakinig ako sa akin? No? O kaya naman, bakit nangyayari to? Isa na hiwagaan ka. Sabi ng Panginoon sa iyo, ipapahayag ko sa iyo bakit. Amen ba? Nandiyan na ba tayo? So, tatlong bagay lamang po yung aking tatlong bagay na biblical example na pakikita po natin. Napakarami po yan eh. Kaya magbibigay lang ako ng tatlo para po makita natin yung hiwaga ng panalangin sa ating pong mga buhay. No? Ano po yung biblical example? Joshua. No? Number one is si Joshua. Isang biblical example na kung saan nung siya nilamon ng Diyos, sa ilalim, nilamon siya ng Diyos ng isda. Tama ba yung term ko? Nung nilamon ng isda si Jonah, no? At nakarating siya sa pusang pinakamalalim. Sabi ko sa ibang translation, ugat ng dagat. No? Kasi sinabi ugat, nasa ilalim. No? So, habang nandoon siya, imagine po natin, nasa loob siya ng tiyan, no? Ano kaya itsura ng tiyan niya? Ng balyena, no? Na kung saan nasa loob ng tiyan. Siguro nandoon yung mga iba't ibang klaseng amoy, malamsa, no? Na hindi mo maating yung amoy, parang babakit ka, mura mo, ang sabi ko, 3 araw siya roon. Nakuha po. At nandun pa sa pinakamalalim na kanyang kinalalagyan. Anong ginawa ni Jonah sa 3 araw na nasa ilalim ng tiyan ng isda? Kasabi niya dito, Jonah chapter 2 verse 1. Habang si Jonah ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito. Kumbaga, tinatanggal-tanggal ko na, kinuha ko lang yung pinaka-specific lang. Nanalangin siya ng ganito. At sabi niya, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, ibig sabihin, close coffee. Mamamatay na siya, 3 days na siya rin. Hindi siya kumakain. Nakuha niyo? No? Sabi niya, naalala ko, kayo, Yahweh, ako'y nanalangin mula sa banal ng templo, ako'y inyong narinig. Nanalangin ba? Amen. Sabi niya, ako'y nanalangin. In my point of view,
mahirap ka nang lumabas mo eh. Di ba? Sa isang sitwasyon na meron kayo ngayon, hindi ko kayo kilala, hindi ko alam yung personal na pinagdadaanan ninyo, pero may mga bagay sa buhay tayo na kung saan nakakulong tayo. Hindi tayo makalabas. Tama. Physical man yan, emotional man yan, mental man yan, o isang area ng buhay like poverty, punong-puno ka ng utang, at hindi mo na halos mabayaran. No? Nakabilanggo ka, naghirap-hirap lumabas. Doon sa iyong kinalanan, napakahirap na. Sabi mo ng Biblia, nandun sa pinakaugat, ang dagat, ay dyan pinakamalalim, kahit ang tao ay hindi pwedeng mag-survive. Pero dahil sa panalangin na ginawa ni Jonah, nakalabas na. Sabi niya dito, verse 10, pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda at inuwa si Jonah sa dalampasigan. Amen. Nakita po ninyo yung hiwaga ng panalangin dahil sa kanyang panalangin ang ginawa, nakalaya si Jonah sa ilang sa tansyan ng isda. Amen. Naniniwala ba kayo o tayo na kapag tayo nananalangin, nandun tayo sa isang pangit na sitwasyon na parang hindi tayo makawala? Naniniwala ba kayo kapag nanalangin tayo, kaya tayong palayain ng Diyos? Amen. Katulad po rin Jonah. Napakahirap lumabas. Pero dahil sa panalangin na kanyang ginawa sa Diyos, siya po ay nakawala. Inutusan ng Diyos yung isda o isda, palabasin mo na yan dahil yung kanyang panalangin mula sa tiyan ng isda at sa pinakamalalim na puso ng dagat. Sabi niya gano'n, iluha mo na. Pwedeng utusan ng Diyos ang circumstantial kung saan ka kinalalagan mo kaya utusan ng Diyos yan. Labas na. Amen. Labas na. Kaya kung meron isang, meron akong kapatid ko, yung kanyang asawa, ay nakulong. Na hindi inaasahan. Ang sintensya kanya, 2 years. 2 years siyang bubuluhin yung kanyang sintensya. 2 years. Pero dahil sa kakapanalangin, hallelujah, yung 2 years naging 8 months. Ngayon nakalabas na siya. Palakpakan nga natin ang Panginoon yan. Hallelujah! Kaya kaya kang palayain ng Panginoon kung saan ka man, kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon. Ang kailangan mo lang gawin, manalangin. And that is the secret. Meron ka bang, nakakulong ka ba sa isang bisyo na hindi ka makawala? Nakakulong ka ba sa isang sitwasyon na hindi ka makawala? Kapatid, manalangin ka. Dahil meron kong hiwaga ang bawat panalangin na ating ginagawa. Amen. Pangalawa kong example. Tapos na po tayo. Madali lang naman po ito. Pangalawang example, itong si King Hezekiah. Alam na natin yung kwento na yan eh. No? Alam na natin, kabisado na natin nga, kahit hindi natin tingnan yung Bible, alam na natin yung istorya. Amen. Pero gusto ko pansinin po ninyo, itong mga bagay na ito. Sabi po ng Isaiah 38, verse 1 to 5. Nang panahon iyon, nagkasakit ng malubha si Hezekiah at nasa tingin na nakamatayan. Kaya siya dinalaw ni Isaiah na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambayanan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling. Mamamatay ka na. Ano kaya yung sakit na yun na tumama kay Hezekiah na mapukos ng death? Nakukuha ko. Kasi hindi babanggitin ni King Hezekiah, hindi babanggitin ni Isaiah na siya ay mamamatay na. Hindi niya babanggitin yun kung hindi malubha yung kanyang sakit. Amen. Ngayon, sa lagay ulit natin, mag-reflect tayo sa ating sarili.
May sakit ka ba physically? Nandito ka rin ba sa sitwasyon na para bagang hindi natatagal ang buhay mo? O baka wala ka man lang sakit physically, meron kang sakit emotionally. Na siya nagkukos ng pain sa'yo. Nagkukos ng depression, anxiety. No? Sabi ko nga pinag-aaralan ko po ngayon yung tinatawag ng mental health o mental illness. Pumutok yung issue, yung kay Emma at Jensa. O titignan mo yung kanyang mga ginagawa everyday. Masayahin ba ha? Pero hindi mo ina-expect na yung masayahin ba ka na niya, pero para sa pinagkakaanan ng mental illness. Kaya hindi pala porke na ganun pala yung sitwasyon, maging kampante ka na, hindi mo pala alam na meron pala sa pinagkakaanan doon. Ang sakit doon, sakit sa isip. Wala ka ng sakit sa katawan o physical, meron namang sakit sa isip. No? Meron pang doon sa amin, bata, I think mga 7 or 9 years old yata, dahil nakamali, kapit-bahay namin. Nagpatumakan din. Alam niyo kung ano? Binubuli ng mga kaklase. Hindi nagtagal yung bata. No, kaya nga yung bully, no? Hindi yan natin ina-accept. No? Kung Kristiyano ka, huwag mo tatanggapin yun. I-refuse mo yun. Kasi naglalabas sila ng curse sa'yo. Amen ba? So, yun yung cause ng emotion. No, kumbaga, ako nga, kasalanan ko na. Yung mga ganon. So, katulad po na si Kaya, dumating sa punto na siya po, ang sakit na yun ay ikamamatay niya. Amen po. Kung tutuloy-tuloy po natin, kung babasahin na to, makikita natin kung ano yung kanyang ginawa. Amen. Ikaw ba naman, sasabihin ito ng huling buhay mo at maghabilin ka na. Ano ba kaya ba? Yung nagsasabi sa iyo, hindi doktor ha? Man of God. Prophet of God. Naririnig niya yung tinig ng Diyos. In fact, kaya siya nandoon dahil nautos sa kanya dito eh. Tama ba? No? So, siyempre, alam mo, pero sa kabila ng isa-isa ka, gusto mo pa rin mabuhay. Amen ba yun? No? Kahit na may sakit ka, sa sarili mo, gusto mo pa rin mabuhay. Hindi yung, sige, dito na lang, total. Nagawa ko na, mission accomplished na ako eh. Pero sa tao, kay King Ezekiah, sa kabila na nun, gusto pa rin yan mabuhay. Masarap ang mabuhay. Amen. Kahit punong-puno ng kaguluhan sa paligid mo, kahit marami mang problema na hinaharap natin, masarap pa rin mabuhay. Amen. Kaya ginawa po ni Ezekiah para marugtungan yung kanyang buhay. Ano ginawa niya? Tingnan natin. Verse 2. Pagkarinig dito, humarap siya sa tindig at nanalangin. The only key para masimple tayo, ma-heal tayo, ma-restore tayo, the only key is prayer. Amen po. Panalangin. Ano yung kailang panalangin? Verse 3, O Yahweh, alam ko kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa kong pawang nakakaluhod sa iyong paningin pagkatapos nanangis siya ng malakas. Alam nyo, sabi ko nga, hindi po kaduwagan ang pag-iyak. Kapag nandun tayo sa sitwasyon ngayon, huwag kang mahiyang umiyak. Dahil ang pag-iyak kahit paano makakatulong sa iyo na pagluwag ng iyong kalooban. Kahit paano mabawasan ang bigat na iyong nararamdaman. Kung meron tayong mga suliranin na hinaharap, umiyak ka sa Diyos. Huwag mo sabihin, lalaki ako eh. Hindi ako iiyak. No. Kapag nandun tayo sa sitwasyon ngayon, iiyak at iiyak ka. Dahil alam mo, hanggang doon na lang yung buhay mo. At gusto mo pang mabuhay. Pero wala ka nang magawa.
ginagawa. Kaya gagawin mo na lamang, iyak mo na lang. Amen. Yung sitwasyon na meron sa'yo, ano ang sakit na meron na yan, iyak mo sa Diyos. Iyak mo. Sabihin mo, gusto mo ka bang mabuhay? Sabihin mo, dito sa verse na to, nilabas ng laman ng kanyang puso. Dahil sabi niya, "O Yahweh, alam mo kung paano ako nabuhay sa iyo." Namuhay ka ba ng kalugod-lugod sa Diyos? Praise God. Namuhay ka ba na hindi kalugod-lugod sa Diyos kaya nangyayari sa iyo yan? Bakit? Kapag binuhay ka ng Panginoon, dinagtukan pa ng Diyos ang iyong buhay. Sa kabila ng hindi kalugod-lugod ang ating buhay sa Diyos, kaya dinagtukan ulit ng buhay natin sa Diyos, dahil binibigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang buhay. Amen ba yun? Ang Diyos may mahabagin. Sabihin mo lang, si King Hezekiah, sabi na, "Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa ko parang nakalulugod sa iyong paligid." Kasalanan ako. Sinusunod niya yung kalooban ng Panginoon. And then pagkatapos umiyak siya. Meron din kayong prayer na ganito. Nung ako po ay nasa Mindoro, dahil doon ako na-born again. Ngayon, dumating yung sulat mula doon sa Mindoro kasi wala pang cellphone doon eh. No, wala pang cellphone, liham pala. Kung meron na telepono, yung landline, no? Tumawag yung from Pampanga to Mindoro, tumawag sila. Masaya ako kasi may mga gawain doon. Then, nung dumating, nagtataka ako, lahat ng mga pag-uwi ko sa bahay, no? Pag-uwi ko sa bahay, parang lahat nakaano sa akin, kumbaga lahat na yung special attention ako, umupo ka muna dyan, mag-relax ka muna, uminom ng tubig. Lahat na ganun. Hindi siguro alam pa paano sasabihin kung mabibigla ako. Alam nyo, nung sabihin niya ngayon, sabi niya, umuwi kasi yung nanay mo, patay na. Yung prayer po ni Hezekiah, binanggit mo yun. Nakuha niyo po. Lord, ito ba ba? Ito ba ba ang isusukli mo sa akin? Naglingkod ako sa iyo. Binigay ko sa iyo ang buhay ko. Kung meron saan magkamay, punta ako ng punta. At hindi ako nakalingkod sa iyo. At ito ba kayo? Sinumpatan ko ng Diyos. Umiyak ako. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit namin ko ba? So, masakit. Kaya po, kung meron tayong pinagdadaanan na gano'n, okay lang. Naintindihan ng Diyos yun eh. Umiyak ka lang. Para kahit paano, yung bigat ng iyong kalooban, mawala. Hahayaan ka lang ng Diyos kasi sabi ng ating text, kung tatawag ka sa akin, ano susunod? Tutugunin kita. Meron siyang response after mong pag-iyak, after mong umiyak. Meron siyang response after mong nanalangin at umiyak na namin sa Diyos. Meron siyang response. Ano yung response na kay Hezekiah? Ito rin natin. Verse 4. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha. Kaya hindi mo nasasayang ang iyong pagluha sa harapan ng Diyos. Nakikita po niya yan. Nasabihin natin, walang nakakakita yan. Hindi, nakita niya yan. Kapatid, yung bawat pagluhod mo, sa bawat patak ng iyong luha, nakikita ng Diyos na kung paano ka nagsisisi, kung paano kung gusto mong mabuhay, kung paano kung gusto mong ayusin ang iyong buhay. Nakikita ng Diyos ang iyong pagluha. Kung paano mo gusto ayusin ang buhay mo, paano ayusin ang pamilya mo, paano ayusin yung direction mo kung lumuluha ka. Lord, set my spirit free! Pagod
sitwasyon ko ito, sa kalagayan ko nito. Set my spirit within. Sa ibang patak ng iyong luha sa bawat sa hirap. May mga anghel sa langit dala-dala ng isang potenya. Sinasahod doon at ibinibigay sa harapan ng Diyos. This is a precious things na iyong lingkod humihingi na sa iyo ng habag ng iyong awa. Nandiyan ba kayo? Amen. Tingnan natin ang sumunod. Sabi diyan, nakakita ko ang iyong pagluha. Ito yung maganda. At narinig ko ang iyong dalangin. Kapatid ko in faith, may nakikinig sa iyong panalangin. Amen. May nakikinig sa iyo. Kaya huwag mong paniwalaan ang Diyos sa talas. Sasabihin sa iyo, pray, wala namang nangyayari. Huwag mong paniwalaan yun. Sasabihin ko sa iyo, may nakikinig sa iyong panalangin. Amen? May nakikinig. Kaya dahil narinig ng Diyos sa iyong dalangin, ano yung special people na binigay sa kanya ng Diyos na gusto niya ayusin ang buhay, gusto niya humaba ang buhay, gusto niya tutungan ang buhay. Ano sabi ng Diyos? Kaya, dadagdagan ko pa ng 10 taon ang iyong buhay. Talapahan nga natin ang Panginoon. God is a God of miracle. Siya lang ang kaya magpadugto ng buhay, magpahaba ng buhay. Woo! Ako, kala ko mamamatay na ako eh. Sabi ng Bible, 70 to 80. Kung 15 years pa, 80 na ako ngayon. Sabi ko, sige doon, okay na ako naman. Okay na ako naman. Kaya po, nilalagay ngayon ng Diyos sa puso ko eh. Sa palagay, kung ilalagay ko to sa puso ko, aangkinin ko mga bagay na to. Kung 15 years na nga lang talaga, pinipili ko lang sa buhay ko. Kung 15 years na lang talaga ako mabubuhay, I will spend my time with my loved ones. Amen? I spend my time with my loved ones. At sinasabi ko lagi sa asawa ko, I love you, I love you, I love you. Bakit? Kasi gusto kong marinig niya yun. Mahal kita. Hindi po yung kakornihan. Para magkaroon ng assurance, yung aking asawa, na talagang mahal ko siya, pinaparinig ko, sinasabi ko, kahit konti lang yung pera namin, lalabas kami kahit magtotobits lang kami. Okay mo. Kakain kami ng lugaw. Maya-maya meron dito. Ay, Sir. Palaban nga natin ang Panginoon niya. I want to spend my time with the loved ones dahil hindi ko alam kung nasaan ang buhay. Pasahin mo na asawa mo. Pasahin mo na mga anak mo. Hanggang maaari yung aking emosyon, yung aking galit, pinipigilan ko, kinokontrol ko dahil gusto ko sa pamilya nila binigay ng Diyos sa akin ay masayang pamilya. Kahit mahirap, kahit wala kami masyadong, meron kami. Ang importante, masaya kami. Narinig sa loob ng tahanan ang halakhakan. Kesa naman, ika kasi. Narinig na kami bahay. Kristyano na pa mo, ay makanyan yan. Pero mas masarap marinig ng mga kapitbahay natin ang mga halakhakan, ang masaya sa buhay. Amen? Gusto nyo ba yun? Amen! Kasi hindi na natin alam. Spend your time with your loved ones. Iparang mo sa kanya na makano siya. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, kapag bilis sa tayo ng Panginoon, hindi tayo. Magtitigil tayo. Pumunta tayo na mo. Together tayo ng dalawa. Ibalik natin yung nakaraan. Ganun. Kapatid ko
halimbawa, yung edad ko. No? Kung 15 years na nga talaga binibigay ng Diyos, yung Diyos. Kasi may mga sa katawan, no? Dahil may mga nire-research tayo, mga sinyalis yun ng sakit na meron ka na nun. Kaya hindi mo alam eh. Kaya iniingatan mo sarili mo because gusto mo humaba ka buhay. At sa nilagay ng Diyos sa puso ko, yun nga, I want to spend my time with my family. Bago man ako umalis sa mundo ito, iniwan ko sila na masayang alaala. Amen. Hindi puro pasakit ang iiwan mo sa kanila. Hindi puro pasakit na lang, hirap na lang, sigaw na lang, sasabihin sa inyo, mabuti pang mamatay ka na. Masakit ang ulo ko sa'yo. Sumasama ang ko sa'yo. Diba? Di ba ganun eh? Pero kapag umalis ka, na iniwan mo ng legasiya ng masaya, iiyak at iiyak yan. Sabi ko nga sa asawa ko, iiyak ka ba kapag namatay ako? Kapag namatay ako? Hindi, sinasabi ko lang sa'yo. Bakit? Makikita mo kayo, patay ka na. Anyway, yun lang po. Isa pa sa mga nilalagay na Diyos sa puso. I want to be good. Maging mabuti sa kapwa. Amen. Ayaw mo nagpapa-stress. Kaya mas mabuti manahimik ka na lang rather than less talk, less mistake. Tama. Iyan mo na lang kay Lord. Sabihin mo na lang kay Lord yung pinagdadaanan mo. Sabihin mo. At sabi ng ating nabasa, may nakikinig sa iyo. Kaya don't give up in prayer. May nakikinig sa iyo sa bawat dalangin na iyong ginagawa. Don't give up in prayer. Amen ba? Bakit humantong? Bakit humantong sa punto na kamatayan? According po, sa tutuloy-tuloy natin yung pagbabasa niya, meron pala siyang sakit na tumubo sa kanya na bukol. At yung bukol na yun, sabi niya para sa grupo-grupo. No, according po sa mga Bible scholar. At yung sakit na yun na parang bukol, na parang matigsa, na kumakalat sa kanyang dugo, nakukos ng nason. At tawag nila doon, sepsis. Nasa loob. Kaya pala yun pala ang nagiging cause na kanyang kamatayan. Pero sa kahit anong sakit yan, kaya ka magiging ng Panginoon. Amen. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Amen. Meron po, to God be the glory, walang laman na maitataas. Nung ako po ay nasa Mindoro, meron po kami hospital ministry. Pupunta kami sa hospital para pag-pray yung mga may sakit. Nagsishare ng salvation, tapos pinag-pray yung sakit. Then meron, ako po ay natuto sa isang matanda na kung saan ay hindi ko alam kung ano ho yung meron sa kanya. Habang mo siya pinag-pray, pinatanggap kay Lord, tapos pinag-pray. Tinaas ko yung aking kamay. Pagtaas mo ng aking kamay, dinala niya yung kamay ko dito. Dinala niya yung kamay ko dito. Yan. Ganun. Then, the other Lord, in Jesus' name, be healed, be restored. In Jesus' name. Alam niyo, dumating yung doktor. Wala po lang na may tataas. Si Jesus po, ang Panginoon pong Jesus, ang siyang mataas. Dumating yung doktor. Lahat ng meron sa kanya to x-ray. Wala lahat. Sabi po ng doktor sa kanya, nanay, imposible to, himala ito. Kaya mamaya, umuwi ka na. Magaling ka na! Para pangalan na Panginoon yan. Hallelujah! Instant! Dumaling ang nanay. Amen. Kayang pagalingin ng Diyos. Yung testimony na ni Brother Jeff, yung kanyang tatay, napaka-imposible talagang tawag ko yung sa ulo, yung blood clot, no? Napaka-imposible. 80 years old. 85 years old. Pero natutuwa pa ng buhay. Sabi pa ni Sister Alona, kalahati ng baga, sunog na, wala na,
sabi ko nga, maaaring meron pa gusto gawin ng Diyos sa kanya. Meron pa siyang hahabilin sa kanya. Mahalaga, sabi nga, habang pinag-pray daw ni Sister Alona, biglang binanggit yung pangalan ni Brother Jeff, biglang dumighay. Amen? Yung maaari ako nakikita ko yung spirit of death. No? Kinansel. Hindi pa bibigyan pa kita ng ilang ano pa. No? Hindi ko alam kung ilang taon yan. Hindi pa bibigyan pa kita yung spirit of death. Umalis! Yung spirit of death. Hindi pinahintulutan ng Diyos. Maaaring meron sa loobin si tatay, hindi natin alam. Baka gusto niya yung anak niya mabago, yung pamilya niya maayos. Gusto niya, iwan mo na. Ayusin mo na buhay mo. Nakuha mo. Ang Diyos ang may kontrol ng buhay. Siya ang may-ari ng buhay. Siya ang nakakalam hanggang saan ang buhay. Sino makapagsasabi sa pastor Tus nakakasama sa dialysis? Alam naman natin lahat, ang dialysis napakahirap. Pero sino makakapagsabi? Ni Pastor Tus nakakasama sa dialysis. Ang dami natin alam, hindi nakatagal sa dialysis. Salamat kayo. Bakit? Kasi meron nang nalamin para sa kanya. Ang dami mga testimony na ginawa ng Panginoon. Makikita mo kabutihan ng Diyos. Kapag ikay nanalangin, hindi ka bibiguin ng Diyos. Pakikinggan at pakikinggan ka niya. Tutugtugin pa ang buhay na may handa. Amen. Last, na isang si Ana. Si Ana bauman. Sira yung kanyang bahay bata, hindi magkaanak. Dahil sa pagbubuli, dahil sa kanilang kapanahunan, pwede po mag-asawa kahit ilan. No? Si Elkanah, meron siyang dalawang asawa. Yung isa si Penina, at yung pangalawa ay si Ana. Si Penina, maraming anak, pero si Ana, walang anak. Baog. Kaya ang nangyayari, binupuli niya ito si Ana. Baog. Siyempre nga naman kung araw-araw mong marinig ito, di ba? Sakit. No? Kaya kapag sila'y sumasamba sa Diyos, no? Pumupunta doon sa lugar na kung saan ay sasamba sila, na meron silang, parang may mga nagdala-dala sila para sa offering. Isa lang yung binibigay ni Eli o ni Elkanah kay Ana dahil wala ka siya na. So, dahil sa kanyang kinalalagyan, tingnan natin. Verse 9. Verse Samuel chapter 9, verse 11. Minsan, matapos sila kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Amen. Maayos po iba yan, hindi naman baog mo. Pero baog spiritually. O baka naman bankrupt ka. Ay, narcotis. Di ba yung saksakan mo? Pasensya na po. Palapakan nga natin ang Panginoon. Okay. Papalastas na po. Okay. Ang sabi dyan, nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon nakaupo sa pituan ng bahay ni Eli na paring. Ang paring si Eli. Ang sabi dyan, nanalangin. Pinagpipray niya yung kanyang kabustaan. Pinagpipray niya yung kanyang sitwasyon. Verse, sabi ng verse 10, buong bait. Nandiyan naman yung lumuha. Buong bait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Taimtim. Ibig sabihin, kaibuturan ng kanyang puso. Nanalangin siya at lumuluha. Siguro kung titignan natin, ipipicture natin sa ating sarili kung paano nananalangin magkasama.
magkasamang sipon, magkasamang iyak na nandoon sa kanyang mukha. Talagang nandoon yung paghingi niya lang sa Diyos na magkaroon siya ng anak. Tuloy natin. Verse 11, ganito ang kanyang panalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi niyo ako pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang lalaki. Ano po yung hinihiling niya? Isang anak na lalaki dahil wala po siyang anak. Napaka-specific na kanyang hinihingi na anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko pagpuputol ang kanyang anak, ang kanyang buhok. Ibig sabihin, Lord, kung ibibigyan mo ko ng anak, Lord, ahayaan ko siya magiging sa iyo. Diba? Minsan tayo, mga magulang, no? Dumating, hindi ka pa nga nakakapag-usap. Inaatupag mo. Sabi ko nga minsan sa mga child education, minsan sa mga bata, mga magulang, mas masarap pumunta ang mga bata sa loob ng church. Rather doon sa pumunta ang mga bata doon sa BI. Nakuha niyo. At least yung influence na meron sa kanila sa loob lang ng church. At least good influencer sila. Kesa naman doon sa labas, baka mapulyon ang kanila kaysa kung ano kanilang gagawin at nag-aalala ka. Mas better na yung ang inyong mga anak ay nagiging busy sa gawain ng Diyos rather than busy sa labas ng mundo. Nakuha mo? No. Kaya kung nais ng bata na maglingkod sa Diyos, pabayaan po ninyo. Kung nais na ninyo mga anak na gusto kong maglingkod sa Diyos, pabayaan po ninyo, suportahan po ninyo. Amin po, ang bata ay regalo ng Diyos. Bigay ng Diyos. Kaya kung gusto naman maglingkod sa Diyos, hayaan po ninyo. Amen. And then ba na rin? Sabi niya, hinihingi niya lalaki. Tuloy pa natin. 19. Tatalon ako ng 19. So, yun po yung kanyang hinihingi na magkaroon ng lalaki na anak at buksan yung bata, ang babae bata, no? Nasa Diyos. Ngayon, eto, dahil nanalangin siya, sinagot ba ng Diyos ng kanyang panalangin? Tingnan niyo. Kinabukasan, maaga sila sumamba kay Yahweh. At pagkatapos bumili na sila sa Rama, sinipingan ni Elkanah si Ana. Nung nagtalik na sila, sabi dito, dinilig ni Yahweh ang dalangin ito. Yung kanyang bahay bata, binuksan ng Diyos. Woo! Yung bahay bata, binuksan ng Diyos. From nothing to something. Mula dun sa walang-wala, biglang nagkaroon. Walang-wala ka ba ngayon? No? Mag-pray ka. Magkakaroon ka. Sabi ng Biblia, you have not because you ask not. Hindi ka nagkakaroon kasi hindi ka humihingi. Humingi ka upang magkaroon ka. Amen. So sabi ko, dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nabuntis siya at dumating ang araw siya'y nagsila ng sanggol na. Ano yung hiniling? Sanggol na lalaki. Pinagbigyan ba siya? Amen. Kaya sabi ng mga asawa, ano bang gusto mo? Gusto ko sana lalaki. Hindi naman humasama yan eh. Sabi ko ng mga ibang spiritual man, at nireresita ko po yung kanilang mga pananaw. Sabi nga, hindi, kung anong bigyan ng Diyos, okay lang yun. Hindi kami namimili, okay lang yun. Ayaw ko paunahan ng Diyos. Pero pwede ka naman humingi ang design mo sa puso mo. Meron sinasabi ang Psalms 37 verse 4. Ay, sabi niya, pero yun eh. No?
Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Meron ka bang nasa ngayon? Baka yung nasa ng puso mo. He will give you the desire of your heart. Amen? Kung walang-wala ka, no? Pwede kang humingi at bibigyan ka ni Lord. Nakita natin ang hiwaga ng panalangin. Amen. Mula dun sa wala, binigyan mo. Last testimony at matatapos. Mga 2 verses na naman. Yung aking pamangkin, nag-abroad. Ngayon, yung abroad na kanyang pupuntahan, dumaan sa backboard. Yung kanyang papasukin pala po. Alam naman natin sa integration eh. Alam naman natin kung anong trabaho sa forum, pinakita natin sa nakita sa TV. Diba? Yung tinatali, sinakano, diba? Kung anong ginagawa ng mga ano, hindi na kumuha yung kota. Pinasok na yun. Napakadelikado. Pero salamat kay Lord, hindi sila nakarating doon. Doon sa Indonesia, kung saan siya magtatrabaho. Buti hindi siya nakapunta doon. Naharang siya ng immigration ng Malaysia. At doon nakulong. Eh, syempre, wala kang makana. Wala kang kilala. Hindi alam yung sistema. Siyempre, yung pamilya umiiyak. Baba, si ganito, si ganyan, ganyan. Nasimula tayong umiyak. Manalangin. Kahabagan ng Diyos ko pinanalangin. Alam niyo yung kwento? Hindi nila kaano-ano yung pamangkin namin. Bigla siyang tinulungan. Amen? Mula sa walang-wala na hindi namin alam kung saan kami hihingi ng tulong. Lumapit kay Kulpo, lumapit sa gobyerno, wala po kami makuhang sagot. Mula sa kanila, tinuturo ka, pumunta ka sa ahensya na ganito, pupunta ka sa ahensya na ganito. Wala isa man sa kanila. Alam nyo kung saan, sino nakatulong? Yung mga tao ng Malaysia. Hindi Pilipino, kundi Malaysian people ang tumulong sa kanila. And I pray in the name of Jesus, sabi namin doon sa prayer, Lord, hindi matatapos ang taon na ito. Makakawala yung pamangkin namin. Dumadagdag yung tulong, dumadagdag yung tulong, dumadagdag yung tulong. The last good news na narinig namin mula sa aking pamangkin, Papa, baka December 18, lalabas na siya. Alamaan nga natin na ngayon! Napakahiwaga ng panalangin. Amen? Isang history mula sa wala at nagkaroon. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Huwag kang mawala ng pag-asa. Darating at darating din yung tulong mula sa Diyos. Yung mga bagay na hindi mo inaasahan, sila para yung tutulong sa'yo para makawala ka sa isang sitwasyon. Amen. Katulad ni Ana. Sino makapagsasabi na biglang bubukas yung kanyang bata at binigyan siya ng anak? Para sabi ng Biblia, hindi lamang si Samuel ang kanyang naging anak, marami pang naging anak, itong si Hana. Amen? Dahil sa panalangin na kanyang ilaban. Ano? Tapos na po, 2 verses. Sino nasa likod ng hiwaga ng ating panalangin? Sino? Ang Diyos. Jeremiah 32:27, ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Meron palang Diyos. Doon sa iyong ginagawang panalangin, meron palang Diyos na kikinig sa iyo na gumagawa ng himala. Amen. Ang nakakatakot, imbis na pasalamatan ng Diyos sa kanilang sitwasyon, na binugon ng Diyos ang kanilang mga panalangin, kung sino-sino ang kanilang pinapasalamatan. Yung isang tao nagtatrabaho sa construction worker, at nung siya nagtatrabaho, bigla siyang nahulog doon sa bubong. Nahulog siya, umiikot-ikot. Habang siya umiikot, sabi niya, Lord, tulungan mo po ako. Sabi niya, ayaw mo po mamatay. Malapit na po siya mahuhulog doon
sa kanbo, sa bubong ng bahay, malapit ang nahulog. Buti na lang may pako na kausti, sumabit ito. At nung sumabit ito, wow, salamat may pako rito. Imbis na pasalamatan ng Diyos yung pako, yung pinasalamatan. Dapat ibigay natin ang credit kung sino yung totoong gumagawa ng himala. Kaya po kapatid, merong Diyos sa likod ng himala na ginagawa mong panalangin. Panghuli, closing remarks. Lucas 18:1. Ini-encourage tayo ng Panginoong Yesus. Ang bawat anak ng Diyos. Ang sabi sa Luke 18:1, isinalaysay ni Jesus ang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Laging manalangin. Huwag kang mawala ng pag-asa. No? Marinig ba niya o hindi, basta sabi ka lang ng sabi. Pagtatapos. Pag-ilan naman, pagtatapos ko lang. Hindi ako matapos-tapos na. Pagtatapos. Meron isang direktor, ang pangalan ay Tata Esteban. Tata Esteban. Si Tata Esteban, isa siyang direktor ng mga panahon na yun, mga bold movies. Ng mga panahon na yun. Bold movies ang kanyang mga palabas. Meron siyang bar, at yung lahat na pumapasok ng mga babae doon, bago pumasok, ginagalaw niya according sa testimony niya. Ngayon, lahat ng mga artista pumapasok sa kinikilala siya, gusto niya pa si Katel, o sama ka muna sa akin, etc. Alam na natin kung ano nangyayari. Ganun po ang buhay ni Tata Esteban, isang direktor. Ngayon, ang nanay niya born again. Sasabihan siya ng nanay niya. Sineshare siya ng salita ng Diyos. Pinapadalangin ang kanyang anak si Tata Esteban. Alam niyo ginawa? For 20 years. Pray for 20 years. Napunan si Tata Esteban. Alam niyo kung sino yung mga nawin? Take Israel, Restortes, Philip Salvador. No? Sineshare niya, may mga Bible studies for 20 years. Kaya huwag mong bitawan. Kung ano man yung mga dream mo, kung ano man yung mga pinapalalangin mo, huwag mong bitawan sa panalangin. Huwag kang magsawa. Amen? As a challenge, meron ka mga pinagpipray ngayon? Meron ba? O meron ka pinagpipray ngayon, maniwala ka sa himala. Maniwala ka. Sige, tayo tayo. Ate Alo, please, pwede ba natin kantahan ngayon? Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Pwede ba natin kawitin? Please.
ay kaya mong gawin. Bawat araw ay hawak mo, di magkakamba sa piling mo. Bawat araw ay hawak mo,
naniniwala ka na walang imposible sa Diyos, kapatid, huwag mong isuko ang iyong panalangin sa Diyos. Huwag mong isuko ang iyong pangarap sa Diyos. Huwag mong isuko ang mga bagay na gusto mong mangyari sa iyo, sa pamilya mo, kung ano man ang gusto mo, yung mga pinapanalangin mo, huwag mong isuko. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Maraming salamat po sa umaga nito, Panginoon. Lord God, may increase our faith today, Lord God, na kung saan, Panginoon, at mula sa araw na ito, Panginoon, ang bawat panalangin na aming ginagawa, naniniwala kami na natin mong narinig ang mga dalangin natin, Panginoon. Hindi kami nagsasawa na malapit sa iyo, na patalangin sa iyo, dahil naniniwala kami na pinagpuntan mo, pinapakinggan mo ang aming mga panalangin. O Diyos, hallelujah, release the spirit of prayer. Release the spirit of prayer. Compress the spirit of prayer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa iyo lahat ng papuri, karangalan at kapalagian sa pangalan ng mga kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay nagsabi, Amen. 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 Wala pa natin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa kami sa kanalan po sa panalangin. Kaya nga po, talagang walang posibilidad kung humingi tayo sa Panginoon. Kaya may napanood sa Facebook Tinanong siya, yung tungkol sa kanya kung paano na-overcome problem. Sabi ng